Narinig ng isang matinding revelasyon ang mundo ng showbiz matapos ang isang nakakagulat na balitang lumabas. Ang tunay na pagkatao nina Mavi at Cassie Legaspi ay hindi umano ayon sa inaakala ng lahat. Isang hindi inaasahang pag-amin ang gumimbal sa lahat, lalo na kay Zoren Legaspi, matapos lumabas ang resulta ng isang DNA test na nagbunyag ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Hindi siya ang tunay na ama nina Mavi at Cassie, kundi si Rostam Padilla. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ilang buwan nang may bumabagabag kay Zoren tungkol sa kanilang pamilya. May mga naririnig siyang bulong-bulungan, may mga natutuklasang maliliit na bagay na sa unay hindi niya binigyan ng pansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na niya kayang ipagkibit-balikat ang kanyang nararamdaman. Kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat, ang magpa-DNA test upang tuluyang malaman ang katotohanan. Hindi raw inasahan ni Zoren na ang sagot na kanyang matagal nang hinahanap ay magiging pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Nang dumating ang resulta ng DNA test, tila nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang impormasyong nasa harapan niya. Ang mga anak na minahal at inalagaan niya mula pagkabata, ang mga batang itinuring niyang sarili niyang dugo at laman, ay hindi pala niya tunay na anak. Sa kanyang galit at pagkalito, agad niyang hinarap si Carmina. Ramdam sa buong bahay ang bigat ng tensyon habang magkaharap silang dalawa. Isang hindi inaasahang komprontasyon ang naganap, at sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Zoren ang kanyang emosyon. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo, Carmina, madiin niyang sambit habang hawak ang papel na naglalaman ng resulta ng DNA test. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ngunit sa halip na mariing itanggi ni Carmina, isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan. Napayuko siya, tila wala ng lakas upang lumaban pa. Zoren! Patawarin mo ako, mahina niyang sagot, ngunit sapat na upang mas lalo pang mag-apoy ang galit ni Zoren. Matagal mo na itong itinago sa akin, Carmina. Sigaw niya, hindi na maitago ang sakit na nararamdaman. Buong buhay ko, itinuring kong akin ang mga bata, pero ano to? Niloko mo ako. Sa pagkakataong iyon, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Carmina. Hindi ko ginasto na mangyari ito. Mahal kita, Zoren. Pero, naputol ang kanyang sasabihin nang biglang itinaas ni Zoren ang kanyang kamay, hindi upang saktan siya, kundi upang pigilan ang sarili sa pagputok ng emosyon. Hindi ko na kaya, Carmina, malamig na sabi ni Zoren. Lumabas ka na sa bahay na to. Hindi ko na kayang tingnan ka. Ramdam sa bawat salitang binitiwan niya ang matinding sakit at pagkabigo. Hindi ito isang ordinaryong away mag-asawa. Ito ay isang revelasyong bumago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan at itinayong pamilya sa loob ng maraming taon. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan, at sa wakas, tumayo si Carmina. Alam niyang wala na siyang magagawa pa upang ipaglaban ang sarili sa sandaling iyon. Tahimik siyang nag-impake ng kanyang gamit habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Bago siya tuluyang lumabas ng pintuan, huling beses niyang tinignan si Zoren, ngunit hindi na siya nito nilingan. Sa isang iglap, ang tahanang minsang puno ng pagmamahal at kasiyahan ay nabalot ng puot at sakit. Ang relasyon nilang matagal nilang iningatan ay tuluyang bumagsak. Marami ang nag-aabang kung ano ang susunod na hakbang ng bawat isa.
Ano ang magiging reaksyon nina Mavi at Cassie sa natuklasan nilang katotohanan? Paano haharapin ni Zoren ang bagong realidad na hindi pala siya ang ama ng mga anak na itinuring niyang sarili? At higit sa lahat, paano magpapaliwanag si Carmina sa kanyang pamilya at sa publiko matapos ang matagal na panlilinlang? Habang patuloy na naglalabasan ang iba pang detalye sa kwentong ito, isang bagay ang hindi maitatanggi, hindi na kailanman magiging ka.